alam natin kung nasaan ang presidente. Alam natin kung nasaan ang Pangulo, nasa Ningning sa Naik. Pero nasa naman kaya ang pangalawang Pangulo? And for that, let's check in with News 5 correspondent sa Davao, si Bril Montalvo. Bril, anong balita sa Vice President Sara ngayong Martes, November 25? Lord, isa-isa ngang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga isyu na kinasasangkutan ng bansa sa isang ambush interview matapos ang kanyang dinaluhang AI Frontier Summit 2025 sa Davao City ngayong araw. Sinabi ni VP Sara na huwag umanong mag-alala at huwag matakot si Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng taong bayan na magpa-drug test dahil sasamahan niya ito kasama si Senator Amy Marcos. Muling binigyang diin ng bise na dapat humindi ang Pangulo dito. Tinabla naman ng bise ang payag ni Palace Press Officer Claire Castro na nasagot na umano ang nasabing issue noon pang taong 2021 dahil nagnegatibo na sa drug test ang Pangulo. Sabi ni VP Sara, ngayon umano ang tanong, dapat ngayong taon 2025 umano magpa-drug test ito nga si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang capacity at decision making sa pagiging presidente ng bansa at hindi umano noong 2021. Handang-handa rin daw si VP Sara na maging presidente kung sakaling mapatalsik si PBBM dahil sa malawakang korupsyon na nangyari sa bansa ang maging bulong-bulungang destabilisasyon sa gobyerno. Base yan umano ayon sa VP Sara sa Philippine Constitution bilang siya ang first in line succession. At matapos nga Lord ngayong araw ang kanyang mga naging activity dito sa Davao City ay nakatakda na mga lumipad pabalik dyan sa Maynila si VP Sara para dadalo sa 2026 budget hearing ng Office of the Vice President ngayong November 27. Lord, Denise. Brel, may reaksyon naman ba si VP Sara sa bagong alegasyon ni Zaldico tungkol kay Representative Sandro Marcos? Natanungan natin yung kay Vice President Sara Duterte kanina sa ambush interview. Sabi niya na naniniwala umano siya na may insertion at irregularities na ginawa. Ito ngang si Presidential Sandro Marcos sa 2025 national budget ng bansa. At sabi niya ay sila-sila lang umano ni Pangulong Bongbong Marcos, Zaldico at maging si dating House Speaker Martin Romualdez ang gumagalaw sa 2025 national budget kaya nangyari itong malawakang korupsyon sa gobyerno. Denise? May sa iyong ambush interview ba somewhere sa pag-uusap ninyo, Bril, or baka sa mga kapatid, may nabanggit ba kung meron bang magiging present doon sa Friday kasi, di ba, ilalatag na ng appeals yung desisyon, basically ng ICC kung igagrant daw nila yung nire-request na interim release, yung appeal, sa Friday mangyayari yan, 10:30. May idea ka ba, Bril? Ayon nga kay Vice President Sara Duterte, ay umaasa sila na makakatigan ng ICC pre-trial chamber itong interim release ng lawyer ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ayon nga kay VP Sara ay meron naman daw third country na sasagop ito nga kay former President Rodrigo Duterte if ever kakatigan ng korte ang kanyang interim release. Pero hindi ibinigay specific ni Vice President Sara Duterte kung ano mga bansa ito. At positive din si Vice President Sara Duterte na kakatigan ng kanilang kampo. Ito nga or ang ICC ang kanilang hiling na interim release. If ever man na hindi kakatigan ay tuloy pa rin ang kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa The Hague. Lord? Napaka-misteryoso niyang third country na yan, Anyway, anyway, maraming salamat sa ating News 5 correspondent in Davao, Bril Montalvo. Thank you, Bril.